Good day mga quiz. Another build. Tsunami ulit at Vito ulit. Graduation build. Regalo sa kanya, sana all. Ang graduation gift is Tsunami build. So, bibuild natin siya, isa-isayin na natin siya. Hindi ko na montage para at least magkaroon din kayo ng idea, ma-share ko paano mag-build ng tama. Kasi hindi porket parang ang dali tingnan sa video, madali na. Minsan, ibang customer, nagbibuild sila ng kanila, tapos daming PM na, kaya ba't ganito nangyari? May mga tamang higpit, tamang sequence, tamang pag-cut, mga ganyan. Tamang pag-ayos. Yeah, pag i-adjust mo, ganyan. So, simulan natin. So, pag ako nagbibuild ng Pixie, noon ako, syempre, fork. Kasi ang fork ng Tsunami SM100, kahit bumili ka ng fork lang nito or other fork like Alpina, OEM, local fork, or mga cell chaser fork, etc. Mahaba talaga yung steel tube. Kasi pasobra yan eh. Makita nyo, haba talaga. So, puputulan din natin yan. So, bago natin putulan, kakabit natin yung mga headset na. Okay. So, ito. So, unahin nyo ito. Diba, meron nagkabit, nag-DIY. DIY ng kabit ng headset. Hindi nila alam na kailangan pala ikabit ito. Pero syempre, ganyan talaga pag bagwan. Unahin yung ilapat to. Maganda dito, unitan nyo ng flat screw, singitan nyo dito sa guhit na yan, tapos i-twist nyo, madali siyang tanggalin. So, kabit muna natin yung mga headset part niya. Ito rin, kailangan ikabit din to. Ito para sa taas. Ito kasi yung iipit sa may fork, para umikot siya ng maluwan. Top cap. Cap niya. Kakabit natin stem. Ayan. Trident GX10. Napapogi nito. Para kasing modern quill style siya. Yung quill stem sa mga classic frame na parang 7 ang shape. So parang ganun siya. So pag ako nagkakabit, syempre, beginner naman kadalasan nagpapabuild din, 2 or 3 spacer ang ginagawa ko. Ayoko muna islam kagad. Kaya request nila, Kuya, slam mo na yung sagad na. Sabi ko, hindi, kasi baka mag-adjust ka, di mo pala feel sagaran na putol. So, sayang, bibili ka ulit ng bagong fork. Ginagawa ko na lang, kinukonvince ko na, mag-isang spacer tayo, lagyan natin sa ibabaw, tapos nakaslam. Kasi, pag i-reset, mahirap i-resell ang fork pag bitin ng putol. Pag 6 inches below, mahirapan ka nakakabitan ko sa frame na sa mga small size frame na yun, na malilitang head tube. So, yan. Huwagan natin to. Susukat ako bago putulan. Gito magmarka para maganda yung pagkakamarka. Nakita nyo ito, medyo maigpit. Nag-leave siya ng mark. Ngayon, singita mo ng pointy na makakaya niya mag-scratch sa fork. Dito sa may upper ng bolt. Tapos paikutin nyo lang yan. Sumasama yun eh. Kaya gamitan ko na ng aking tuhod. Kailangan malakas din ang tuhod mo pag magmamarka. Kung makita nyo, ito yung marka natin ng putol. Dito tayo puputol.
So, magandang pagkakamarka natin. So, magandang kapit ng stem. Pamputol natin. Ito ginagamit ko. Heavy duty na pipe cutter. Meron yung mga maliliit. Pero ang nagturo sa akin ito ay mga kapwa mekaniko rin sa ibang bike shop sa Manila. Sabi mag heavy duty ka na pipe cutter. Kasi ilang ikot lang putol ka agad. Pag yung maliit kasi, ang tagal mong ikot na mag-ikot. Kaya ayun. Pero syempre, kahit sabi mong gano'n nga madali, may technique pa rin kasi baka sumala. Pag masyadong maluwag naman ito, nagiging pa-spiral ang ikot niya. So may tamang higpit siya. Masama yun. Pag naging pa-spiral ang ikot, patay. So lalayo na doon sa marka na kailangan mong putol. Yun. Sa isang ikot, pantay pa rin siya. Higpitan nyo na. So, after ng cut, kikikilin natin, lilinisin natin lahat yan. Pwedeng liha, basta maganda maka-grind, matanggal itong mga excess na to. Kasi pag ito yung di nyo tinanggal, ba makasira ng headset, maglaglagan, pumunta sa mga seat bearing, sira ang bearing nyo. Ating linis-linis lang yun na ganyan. Kung nakita niyo yung ikot ko kanina, hindi ko masyadong hinigpitan. Iniingatan ko rin kasi pag sumobra sa higpit, nung gamit ng pipe cutter, nag-warp tong loob na to, mas lumalalim to. Kasi niipit niya yung yung tube Umagano yan. So, pag naputol nyo, ang taas masyado nito. Ngayon, pag kinabitan nyo ng flower, yung hulma ng flower, susundan niya yung nakapaganon na shape ng pipe, ng pipe end. So ngayon, yung flower nyo, pagka shoot nyo, maluwag. So kailangan kikilin nyo ito, pati itong loob. Kung napapanood nyo sa mga iba kong video, kikil after ng putol. Meron naman yung laganing bakal, pero mas preferred ko pipe cutter kasi tuwid talaga yung pagkakakat niya. Meron pang ilagay bakal na tool, special tool na kiniklip dito para tuwid ang putol nun. Pero mas gusto kong pipe cutter. Kanya-kanya naman yan. Sa kayo nasasanay. So yun mga kuys, na linisin natin. Kung makikita nyo, smooth yung loob. Yan ang kailangan natin ma-achieve pag lilinisin natin. Para pag sinut natin to, diameter sa loob ang susundan ng star nut. So magandang kapit niya, hindi siya luluwag o hindi siya iikot. May technique din sa, special tool para pagkabit ng star nut. Maganda to, ilang pukpuk lang, shoot na at tuwid na. Maganda yung, kasi pag dati, nung wala pa akong special tool, ang gamit ko ay Phillips, or basta pasok dito na screwdriver, Phillips. Tapos, yun ang pinupukpuk ko. Yun yung mga turo din sa akin ng mga malulupit na mekaniko. Yan. Mga diskarte works. Yan. So, kasi itong special tool na to, maganda to, pag nagka-problema, yan. Ito kasi napapalitan tong thread na to. Tapos pag naiwan sa loob, umigpit, meron siyang pang-alin. So pwede mo siya, pag napalalim ang lagay ng star nut. Tsaka ang ginagamit ko, rubber mallet. Tagal na itong rubber mallet ko, since day 1 to. Ngayon, kasi pag martilyo ginamit nyo para dito special tool na to, mababangasan siya, ngayon mawawala yung shape niya, hindi siya tutuloy dito pag tagal. So, rubber mallet lang. Kaya mga ilang pukpuk lang naman.
Tapos yan. Tapos yung check ko lagi. Yan, kita nyo? Mga 2 or 3 hits lang. Yung unang level ng petals ng star nut, nasa loob na. Pero kailangan pa rin natin pukpukin para pumasok to. So, mga 2 or 3. Check again. Nakita nyo, mulma siya. Oh. Gumano siya para siyang hinigop. Isa pa. Yun. Ang ganda ng pagka-level niya. Kasi minsan ito tumatabingi din to eh. Kasi kailangan talaga pag maglalagay ka, tuwid na tuwid to. Pati sa, kung gagamitin nyo yung Philips na yung Discarte Works, kailangan tuwid yun. Pero pag tumabingi lang naman yun, pupukpuin nyo yung Philips sa kabilang side para tumuwid siya. Pero matrabaho kasi, kaya nag-special tool na ako. Ito, ilang hits lang ng rubber mallet eh, maganda na tuwid na yung kanyang thread. Dapat ganito ang position ng star nut, hindi pwedeng nasa taas pa rin siya, or babang, pero maganda rin babang-baba, kaso layo nung kailangan yung mahabang bolt. So ito maganda na ang kapit ito. After natin maputol yung fork, saka tayo pwede maglagay ng mga grasa. Ay sayang naman, kung magagrasa na agad kayo, hindi makalat lang kagad. High temp ang ginagamit kong grasa para matagal matuyo. Kaya niya mag-withstand ng mga init. Kaya, high temp nga eh. Nalagyan ko din mga bearing, coating. Kahit manipis na coating lang. Or kung hindi nyo ma-coat lahat, mga ilang parts lang, kakalat na rin naman yan. Dito rin. Nalagay rin tayo dito para magandang ikot ng ating seal bearing dito sa part na to. Take note dapat tama ang paglalagay nyo ha. Katulad nito, may shape siyang dito sa corner para pag naka siya dito sa integrated na head tube ng frame, magandang fit niya. Tingnan nyo to. Kailangan kasi ang steer tube na mas bababa siya kumpara sa spacer or sa stem. Para makalapat yung top cap na ilalagay natin para paghigpit, maganda yung lapat niya. Kasi pag pantay siya or lamang yung steer tube sa mga spacer or stem, pag kahit anong higpit nyo, aalog at aalog ang head tube. Hindi maganda yung pagkaka-fit ang mangyayari dyan. Kung makikita nyo hulma ng mga top cap, no? Yan, lalapat yan eh. So, kaya siya may shape na ganyan. Kita nyo, ganyan pa, ganda na. Pag hinigpitan pa natin, maganda kasi sa silver, kahit anong higpit nyo ng taas na bolt, iikot at iikot pa rin yan. Kaya maganda. Kaya minsan, sabi ko sa mga naka-ball bearing headset pa, i-upgrade na sa seal bearing. Size 5 Allen. Ang higpit na lang ginawa ko. Ganda pa rin ang ikot. Dahil pag ball bearing pang head tube, maganda, pangbugbugan ng head tube. Tsaka, ang ball bearing, low maintenance. Magkano lang kasi yun eh, mga 20, 15 lang yung ball bearing. Kaso nga lang, mabilis umalog. Pag hinigpitan nyo yung ibabaw, tumitigas, naglalak, ang ganit na. So, maganda sa seal bearing, iikot at iikot pa rin siya kahit anong higpit na. Sa drop bar ay kakabit natin Aerowick. Aerowick RH213. So gusto ko si Aerowick. Ganda kasi ng shape ng kanyang curve dito. Pwede kayong pang road bike to eh. Tsaka may pang rest siya. Yan. Para pag chill ride or magano kayo, it's my time to shine. Hindi kayo hindi kayo makakasagi. Na makakasingit-singit kayo maluan. Joke lang ha. Huwag niyo gagawin yung katulad ginawa ni It's Time to Shine.
Pag magigpit ng stem, pa-X. Yun na pa rin yung una kong yung isa sa mga video ko, pa-X ako magigpit para pumatay ang lapat nitong up and down. Kasi pag dito lang sa side na to, dito lang higpit, dito angat. Ngayon baka may tendency magka-problema sa riding nyo. Kahit itong side na to muna. Itong side from right, upper right to lower left. Yan. Para makita nyo pantay. Pag na kuha nyo na yung gusto nyong tension, kabila naman. Susunod na lang yan. Yan. Check nyo kung gitna siya. Kita nyo may mga indicator naman siya kung ilang degrees. So pag ano naman syempre pang beginner, so nile-level ko muna ng 0. Minsan sila na nag-a-adjust niyan, sila customer na. Kasi di naman natin maano kagad yan. Di pa nila nasasakyan Ngayon, sila na bahala mag-adjust pag nasakyan na nila. Kasi alam na nila kung saan sila komportable Kung anong adjustment ang kailangan nila. Kung makikita nyo, almost pantay sila. Yung gap. Ngayon, talaga may gap na matitira dyan. Hindi naman kailangan lapat na lapat yung taas, baba na yan. Sabihin nun, payat yung diameter ng kinabit yung handlebar drop bar. Ang nagustuhan ko rin dito sa drop bar na to, meron siyang holes na nakabang for internal cables. Yan. Para kung gusto maglagay ng STI lever, hindi naman STI na yung may shifting, yung lever lang. Kasi iba, pag nag-emergency brake, naglalagay, yan, pwede nilang itago. So, kabitan natin siya ng seat clamp. Take note sa mga order na seat clamp, laging mas malaki ang size dapat ng seat clamp kumpara sa seat post. Halimbawa, ito kasi 27.2 ang seat post nito. So, ang clamping niya ay 31.4, mga ganon. Basta mas lamang dapat. Kung 31.6 naman ang seat post nyo, 34.4 ata ang 34.8 naman. So, basta lamang siya. Hindi pwedeng same. Para 37.2, bibili yung clamping, 27.2. Mali yun. Siyang yayakap sa seat post. Kung makita nyo. So, dito natin lalagay. Bata naman ang gagamit nito. Itong height na lang. Siya na mag-adjust. Maganda yung itong seat clamp para sa Pixie. Pag na-quick release kasi, baduy. De, joke lang. Hindi sa baduy yung quick release para sa Pixie. Kasi gusto nga natin yung simple, clean look, tsaka hindi na babago yung adjustment natin. Siyempre, ang Pixie kasi natin, naka-fit sa atin. Siyempre, pag nagtagal, gusto mo yung riding position, yung riding comfort, na kuha mo na dito sa seat clamp height. So, ayaw mo na mabago yun. Kasi pag may humiram, binago. Pag sakay mo ulit, naiba ata, hanapin mo na naman. Unless papabike fit ka, yan. Kung budgeted ka, yun lang. Maganda rin na magpa-bike fit. Maganda talaga. Para as one kayo nung bike nyo. Parang parte na nakatuwa mo yung bike mo pag nagre-ride. So, ikakabit natin saddle ay Bulls. Bulls saddle, yan. Pogi. So, yung railing niya, naka-neon. Ito yung magiging standout color niya. Para hindi masyadong patay na patay ang color. Yung bumagay. Size 6 na Allen key. Tsaka pag nag-level ako ng saddle, as much as possible, kinukuha ko yung 0 degree. Flat na flat. Ma-achieve yung flatness niya. Pag kukunin ko yung 0 angle, hindi ko siya hinigpitan muna. Pagkabuo na, sa ako yung hinigpitan. Sa ako kinukuha. Kasi ang hirap sipatin dito, binababa ko sa sahig, sa level surface. So, mamaya na natin higpitan yan. After sa seat post at saddle, bottom bracket naman. Nalagyan kong grasa. Siyempre, itong thread, lalagyan mo to. Pakid mo lang. Depende siya kung gaano karami maglagay ng grasa. Kung gusto mong grasa overload, di yata, or si Diwata, parang ang Diwata overload maglagay ng grasa. Both thread, lalagyan ko. Sa bottom bracket, syempre lalagyan natin yan. Dito sa loob, lalagyan ko yan. Tapos ni-spread out ko para yung bearing niya makaikot ng maganda sa loob. Ito rin, itong thread din, lalagyan ko rin yan. Dito sa part na to. Kasi minsan di naman sumasagad to
So, same din dito, lagay ka. Mag-spread naman yan pag kinabit. Tapos dito rin sa seal bearing, ito rin yung body. Lagyan din natin yan. In-install ko yung bottom bracket. Hindi ko kagad iniikot, kinakapa yan. Kakapay mo yung thread pag kumagat na. Kasi pag pinilit mo yan, nang sala ang kabit ng thread, diyan ka malulustedan ng PB shell. Pag kumapit, di mo kagad isasagad yan. Ito naman yung susunod mo. Kasi ito dapat nakaabang to dito bago mo isagad to kasi siya mag-guide. Kasi baka tumabingi eh. Pag ito hindi mo kinabit. Wala ito, inuna mo, tapos sinagad mo, may tendency, gumanon yung BB mo. Mawala sa align, masisira. Kabit mo muna itong left side, nakabang siya para dito. Gamitin natin siya ng bottom bracket tool. Bottom bracket remover tool. Yan, yun. Swabe tuloy ng ikot niyan kasi tama yung pagkakalagay natin, pagkakakapit ng thread. So, yan, mabilis lang yun. Ramdam mo yung pagsala eh, parang matigas. Parang maganit, parang ay tumuloy yung ikot. So, pag ganun, back and forth mo. Or minsan may blockage doon sa thread, doon sa space between ng mga thread. So, titignan mo yan, pupunasan mo. Alalay sa pagkikit ha. Sagad mo lang to. Pag itong inuna mong left side na sinagad, ang mangyari niyan, ito nakaangat tong right side. Saka mo lang ito isasagad pag sagad mo na yung right side. Laging last ang left side. Pag umukari, inigpitan nyo, tapos nakaangat siyang ganyan, pero sagad na, maigpit, okay lang yun. Kasi sabihin nun, ba ang size ng, maiksi yung bottom bracket tube niya. Or mahaba yung bottom seal bearing bottom bracket. So ito, sumagad naman siya. Maganda, tight as possible, pero wag naman sobrang tight na hindi makaikot yung bearing. Para hindi siya kumalas or lumuwag. Kakabit nating crank, Self dito, 480 crank. Alloy chain ring na rin siya, kapal to. Crank arm, alloy crank arm. Ganda ng design niya, parang classic, medyo parang classic design siya. Maganda ang chain ring nito ng V2 crank compare sa mga budget fixed wheel bike na yung mga Shunyu, manipis. Pansin ko doon sa chain ring nun, manipis. Pero good siya para sa budget. Pero para sa build, mas maganda to. Makapal to. Matagal mapudpud to. Kahit sabihin yung tapered lang siya, so, ay, diba? Ay, tapered. Kasi ang binabayar mo sa Pixie, quality. Kaya kahit sabihin mong simple lang siya, konti lang mechanism niya, konti lang parts niya, ba't ganun mga pyesa, mahal? Isang pyesa lang, mahal na kagad sa Pixie. Kasi ang binayaran doon yung quality. Hindi lang sa looks. Plus na rin yung looks, yung aesthetic. Pero, syempre, kailangan niya makasurvive sa durability ng iyong pag-i-skid. Bugbog yan eh. Sa rough, wala kasing ano yan eh. Stiff lahat yan eh. Rigid parts lang siya eh. Kaya niya ma-withstand yun. Lalo pa yung road condition natin dito sa Pinas. Naku po. Kahit nasa road ka, parang gravel na rin. Higpit. Dati ito, mahigpit din. Para hindi kumalas at lumapat siya. Kapayin nyo muna yung thread. Yeah, pwede nyo i-back and forth kung maganda yung kapit. Para malaman nyo kung maganda yung kapit. Saka nyo todo higpit. Kasi ba, malustedan kayo pag sala yung kapit ng thread, tapos pinersan nyo, pinilit nyo. Tapos checkin nyo, dapat wala siyang alog. Ramdam yun eh. Velgo pedals. Ganda to. Ang gusto kasi ng mga pag-flat pedal sa Pixie, hindi masyadong malapad. Yung parang small size siya na pedal. Take note, pag magkakabit kayo ng mga pedals, meron laging nakaindicate na left and right dyan. Kasi magkaiba ang ikot ng thread ng spindle. Ito, titingnan natin ito ay left, yan L. Ito yung right. Yan, ingat din lagi sa thread. Kapakapa lang muna. Pakagatin nyo muna maganda. Pag maganda ang kagat, yan. Makita nyo? Swabe yung ikot, oh. Ang dali, oh. Ang ikot ng thread nila,
rotation ng sa tight, laging pauna. Kita nyo dito sa right, yung pihit ko, pauna. Same dito sa left, pauna din ang pihit niya. Pero iba yung thread nila. So, yeah. Kita nyo yung higpit ko, laging pauna. Sa rim set naman tayo. Itong mga rim set, pre-prepare ko na to pag dumarating sa akin. Lahat to, will assemble ko na at align. Kasi ang hirap pag on the spot na build, tapos saka lang magbubuo ng rim set, ang tagal. May katagalan din kasi. So, minsan nainip ang customer. So, yan, nakaready na to. So, syempre, mahalaga, may rim tape para di takaw sa interior. Ay kakabit natin na in-tube, Chaoyang 60mm na haba ng press valve para kung gusto niya mag-upgrade ng mga 40, hindi siya magpapalang interior. Pero kung nabutas, no choice, palit ka interior. Minsan kasi may mga part na mahirap patch yan. Tulad sa pag-ilalim na part, or minsan vulcanize ka na. Minsan pag di kinaya, kasi pahit nga lang ang in-tube ng mga fixie. Kaya takaw interior talaga ang fixie, pero yan talaga. Parang normal na sa gatong tires. Baka magreklamo, ang lakas sa interior, takaw. Ganyan talaga. Baka sabihin sino iba kami nga, mas malupit pa dyan ang ano namin Dalawa pa ang baon nila sa bawat ride nila, lagpas pa. Chaoyang 2325C. Ang nakalagay ay 32C pala, 23 to 32C. Yan. Pag 23-32 or slash, sabihin nun, minimum na kaya niyang tires ay 23C. Maximum hanggang 32C kaya niya. 700, yan, 700 size niya. 700 parang 29er din ang taas niya. Pero sa lapad, yan, sa taba ng gulong kaya niya. 60mm haba ng pito niya. Yan. Presta valve ang tawag dito. Yung isa naman yung parang katulad ng pito ng mga motor at kotse, Schnauzer. German kasi, parang German ang ano, tawag yan. Schrader valve. Ito ay 20 holes radial lacing. So, yung kakabit natin tires ay Chaoyang din na kilala na sa budget na matagal pudpud. Pero, mas matagal pa rin ang Tixley, syempre. Pero sa pricing ng mga 350 to 450, 500, Chaoyang, Hippo tire, matagal to. Dati itong Hippo tire, hindi pinapansin to sa akin. Pag nagbibuild or nagbebenta ako nito, pag sabi ko, Chaoyang, meron akong available. Chaoyang, parang China. Hindi ko naman sabi, lahat naman China. Lahat made in China naman, kahit sa yung branded yan. Kasi nga, yung manufacturing. Ngayon, Chaoyang Hippo tire ang kakabit natin. Chaoyang Hippo tires. Hippo skin pala, sorry. Chaoyang Hippo skin. Ngayon, laging hinahanap to ngayon. Pag nagkakabit ako, inuna ko muna yung unang side ng gulong. Then, pito, yung valve hole. Saan nyo insert to? Kasi bubukan nyo to baka maipit kasi. Ito, ingatan nyo sa pagkakabit ng interior, huwag maipit ang in-tube. Kahit sabihin yung bago yan, pag naipit yan sa pag-install, magkakabutas yan. Maipit sa lever or pagkabit ng tire, paglapat. Dahan-dahan lang. Tapos singit nyo lang ganyan. Pagkasiksikan nyo sa upper wall ng tire. Check nyo kung lapat, baka maipit sa gilid. Minsan, kaya naman siya ng kamay na, kahit walang tire lever. Pero minsan, depende sa rim or sa taba ng gulong, hindi siya nagkakasya. Siksik nyo lang siya sa taas. Kung gusto nyo malaman, check nyo, bukayan yung ganyan. Makikita niya, pag binuka nyo, at may nakita yung interior sa baba, kailangan nyo pa siya itaas. Ganyan nyo lang yan. Para umangat. Wala siyang interior. Sabihin, nasa taas siya. Nakasiksik siya sa upper wall.
Yan. Itulak nyo naman pababa. Pag once na na-check nyo yung interior na sa upper wall, siksik nyo naman pababa yung mga tires. Para mag-even, pag in-inflate nyo, even ang angat ng gulong. Kasi minsan may part na taas, isa nakasiksik dito. So pag pinaikot nyo, parang may alon or may isipin nyo wala sa align yung rim. Pero nasa gulong yun minsan. May mga nakalagay naman na maximum inflation at minimum inflation. Ako minsan sinusunod ko yung minimum, para 60 minimum sinusunod ko. Or minsan sa gitna ako naghangin. Ito kasi mga ganitong gulong, maximum ito mga 100 PSI. Meaning, hindi naman porket 100 PSI, yun yung karga ng hangin. Ang PSI, pressure yun eh. So, 100 pressure, nalimutan ko ng S at I. Yan. Pero may iba yung mga sanay na sa Pixie, ako pa natatakot sa kanila. Sasabi sa ko, hanginan mo ng 110, 120. Sabi, puta. Sorry. 110, 120. Sabi, gusto kasi Kuya Sep, matigas para maganda, matulin daw. So, pag nag-skid sila, ganyan. So, nasa inyo naman yan kung ano ma-achieve yung tire PSI na para sa inyo, sa riding style nyo. Ito, hangin ako na ito ng 80. Yan. At bata kasi yung gagamit, so pag natuto mag-skid, lalakas to takaw skid na to. So, i-80 natin. 80 PSI. So, matigas-tigas na to. Neutral. Slack nyo ito lagi ha. Pag mag-inflate kayo, i-unlock nyo ito. Ganito ang unlock niya. Pag tapos na, lock nyo. Lock nyo tightly. Tapos lagay nyo yung lock. Mahalaga nandito yung lock. Iba nakakalimutan, nalalagay dito sa loob. Doon nasisira ang interior sa pito. Ito kasi, para siya di lumaro. Para hindi masira yung singit ng pito. Doon sa loob. Wala siyang movement na mangyari. Pero ingatan nyo lang para di magasiksan nyo rin. Ganda. Maganda dito, fix. Fix ang tawag dito. Dalawang side ng tread na pang fix gear. Pang fix cog. Pag free wheel, isa lang na malaki yan. Pag itong dalawang parang tread, baliktaran ng ikot niyan, pang fix gear yan. So, fix. Para kung gusto nyo gear ratio nyo ay 17 at 15, pang ahon at pang lusong at patag, yan, baliktaran lang. Pag gusto nyo magpalit. Ayun pala, nakalimutan na ituro. Ngayon, pag naglalagay ako ng pito, minsan, tinatapat ko sa tire size or tire inflation. Para yun yung palatandaan. Or depende sa inyo kung saan ang palatandaan nyo. Para madali nyong mahanap. Kasi, katulad kanina, hinahanap ko yung brand. Gulong pa lang, di ko makita na yung brand ng Hiposkin. So, ayan. Gusto nyo itong tire inflation na indicator, dito nyo tapat, dito nyo lagay yung pito. Ito yung magiging palatandaan. Pero minsan pag nagkakabit ako, brand name ako nagtatapat. Kasi pogi. Pogi tignan para sa akin. Dahan-dahan ba, maipit. Kaya tingnan nyo, wag siya parang magbubuhol. Kasi pag yung parang nakatwist yan, syempre pag lumobo yan, in-inflate niya lumobo, doon magkakaproblema ang interior niyo. Papangit ang angat o sumabog, naipit. Yung pala nakalimutan ko, recommended kong tire lever, plastic dapat. Nakita niyo, di na ako nag-tire lever kasi sanay na. Pero, may mas sanay pa yung mga ibang malulupit na mekaniko pag nagtatanggal, minsan dinadaliri na lang nila eh. Baka may abs na yung daliri nila kaya ganun kalakas. Sakit nun, para kang mapapaso nun, rubber eh. Pero, syempre, sanay na yun eh. Pero recommended ko, gamitan nyo ng plastic tire lever. Huwag yung mga alloy or matitigas, mababangasan yung rim nyo eh. Siyempre, papuwersa, tutukod dito. Maganda itong ganito kahaba, madali ang leverage niya. So, less effort kayo. Sa ingatan nyo, dito naiipit yan eh. Sa pagsingit-singit nito, dito naiipit yung mga in-tube. Dahan-dahan kayo. So, check natin. Walang nakababa. Okay, magandang kabit natin. Yan. Tulak natin. Push natin siya paloob.
Tapos ito, pag pupush nyo, ito naman tulak nyo. Sumama eh. Minsan nangyari dyan, pag hindi nakalapat, kita nyo parang may sawa, minsan sawa na nga, pag sobrang nasa hangin, lalabas yung interior, or aangatin niya itong gulong, lumalabas na. Anak nyo lang to, para mahanginan siya. Maganda itong pambomba ko, dalawa yung pang dalawang pito siya. Pwede siya sa Presta, pwede siya sa Schnauzer. 80 PSI. Kita nyo, hindi ko kagad kinakabit tong lock niya. Kasi pag kinabit nyo agad, tapos nag-inflate siya, magiging sagabal to. Saka nyo lang siya ilagay after ng mahanginan. Yan. Kung makikita nyo, wala siyang rotation na direction. So, any direction siya pwede. Kaya maganda siya pang pixie talaga. Pag gusto nyo magpat ng cag, lipat nyo. So, yung thread ng ano niya, rotation, tama pa rin. Hindi siya mabilis makakalbo. Matagal makalbo ang ano eh, ang Chaoyang Hipposkin. Pero mas gusto ko pang Hipposkin kaysa sa Chaoyang Shark. Based sa aking survey sa mga bumibili, mas matagal ang Hipposkin. Pero depende pa rin sa riding mo. Kung ikaw talaga matakaw, eh kahit anong tagal ng gulo mo, ubos yan. So yun. Saka lang nagkakabit ng cogs pag may gulong na. Para magandang kapit pag hihigpitan ko. Kasi kung rim pa lang, kakabitan mo ng cogs, baka magasgasan. Sayang naman. So yan. Pakagatin mo muna maganda. Yan, hanapin mo yung ano niya. Yung thread niya. Pakagatin mo yung mga threads nila. Ganda. Magandang kapit niya. Ngayon, gagamitan natin chain whip or lumang kadena kung meron kayo na improvise nyo na lang. Chain whip. Tight as possible para hindi siya mag-cog slip. Then, titingnan nyo to. Itong mga lock ring, may mga naka-indicate yan. Kung anong rotation para hindi kayo malito. Yan. Kasi may ibang kaso nangyari pag nagagawa ko, minsan napagbabaliktad nila. So, ang hirap baklasin or nasisira yung thread, nakakalbo. Yan. So, ito naman, counter ang kanyang ikot. Counterclockwise. Gamitan natin special tool. Joke lang. So, tulad ng aking tap muna. Tapos, lipat para di agad mabangasan yung lock ring nyo. Para good condition pa rin siya. Kasi kahit yung mga special tool na para dito, sirain eh. Kahit anong mahal ng special tool mo na pang lock ring, nababangas kasi minsan isang ngipin lang. Bira makahanap nung dalawang ngipin na nakakapit dito. So, yung lock. So, ito yung rotation niya sa lock. Kabila, lipat naman. Okay, ngayon pag gusto nyo nahigpitan, unting lakas na. Isang hampas, sabay lipat. Then lipat. Huwag kayo mag-stay sa isang lock space niya para di mabangas. Pag hindi na siya gumagalaw, okay, goods na siya. Okay, easy na siya. Ganda rin yung lagay natin ng gulong. Pantay. Ay. Pag kinakabit ko tong rear wheel set, hindi ko muna nilalak, hindi ko muna nigpitan. Kasi, saka natin kakabit yung chain. So, susukatan natin yung chain. Yung pagsukat ko, mano-mano. So, wala akong fancy gadget na kumpitin na ilang teeth yung cogs, ilang teeth yung chain. So, para malaman ilang links ng chain na kasi iba-ibang geometry ng frame eh. Di tansya-tansya na lang. Sipat-sipat na lang. So, yun. Sa haba nitong chain na to, saktuhan na pala. Sa gear ratio, frame geometry ng chain stay, seat stay, tapos sa chain ring teeth at ng cog teeth. So, nagisaktuhan to. Pero minsan may mga chain na bago na may pasobra. Basta as much as possible, nasa gitna to. Itong axle ng hub dito sa dropout, sa rear dropout. As much possible, gitna siya. At nasa
between siya dito ng drop out. Di pwedeng lalagpas dito. Pari kalahati na itong axle ang nakapit, delikado ka na dyan. So, kung nandito pa siya, nakausog lang ng onte, safe pa yun. Kung nakasagad dito, ayos naman. Kasi depende sa gear ratio eh. Yun nga lang, wala ka ng play mangyari. Pag nakasagad ka dito, tapos yung chain mo banat na banat. Sabihin, wala ka ng play sa adjustment ng yung chain. So, baka pa-send Gcash ka pag sobrang banat na banat. Tsaka sa gitong frame, pag may mga dropout blade, recommended kong hubs, yung mga track nut na may teeth. Mga gitong track nut. Yan. Kasi ito yung kakagat dito sa dropout blade. Kaya recommended ko yung mga gitong hubs. Kasi pag yung mga ordinary hubs na ang track nut niya yung ordinary nut lang na walang ganito, tapos ilalagay mo dito sa may dropout blade, dumudulas. So, nahihirapan ka mag-higpit, mag-tension. So, recommended ko yung mga gitong hubs. Pag sa mga hirap mag-tension ng kanilang kadena at maghigpit, lagyan nyo ng, pasingitan nyo dito ng basahan. Or basta hindi makakagasgas or madali nyo ring i-adjust pag gusto nyo pang higpitan yung tension. I-fold nyo lang yan. Natutunan kayo sa akin dating bata, kay Basi. Shoutout Basi, thank you. So, natuto ako sa kanya. Tinuro niya sa akin. Pag na-achieve mo na yung gusto mong tension, ayan. Maganda rin may unting loose para may play. Nakita niyo yung distance nito. Pasok pa rin siya. So, pass pa rin yan. Safe pa rin yan. Wag lang yun nandito. Ito, kalahati na itong axle nandito sa dulo. Delikado yan. So, ito maganda pa. Safe pa yan. Tsaka, sikreto pag nahigpit, minsan kasi pag may nahigpit na nila, kala nila nakuha nila yung tension, tapos luwag na pa rin yung sumobra sa luwag yung chain. So, ginagawa ko, hinihigpit ako muna isang side, itong left side, kasi nagkukontrahan yan eh. So, left side, para pag hinigpitan nyo to, hindi siya sasama, hindi papaling yung wheel set. Kasi pag pumaling yan, mawawala yung tension na gusto nyo ma-achieve. Tapos check nyo, okay? Goods pa rin. Kasi ito, pag hinigpitan nyo to, minsan lumuluwag to. Kaya hinigpitan ko muna to para hindi sumama. Yan. Kung goods na, yan. Back and forth nyo na higpitan. Ang ganda. I-play. Sheesh. Pag magigipit kayo na to, i-maintain nyo lang siya sa tire line niya, dito sa middle ng brake hole, tapos itong middle ng tire. Middle nito at middle nito. Yan kasi yung tire line na susundan nyo para sa likod. Kasi align tong center ng tire nyo sa center ng tire sa rear. Para pantay ang takbo nyo. Hindi, walang parang may kabig na pakiramdam. Nakita nyo, kada higpit ko, pinipigil ako para di sumama. Yun, naka-maintain siya sa tire line niya. So yun mga kuys, ang kinabit natin dito kasi sa bottom bracket ay 103mm Neco seal bearing. Tapos V2 crank. Ngayon, ito yung clearance niya. Although kaya pa siyang palapitin, pero hindi na siya kayang ilipat yung chainring sa likod ng arm. Sasabit na yung chainring. So ito na. May onting cross chain siya. Onti lang naman. Tatakbo pa rin naman to. Nga na pagbat na banat, medyo naingay. Onting cross chain lang siya. So, recommended ko siguro 107 na BB, tapos ililipat ang V2 chainring sa likod ng arm. Sa bar tape naman, sa Pixie, nakatago ang tape. Kaso ibang rotation nun. Dito na lang. Banda. So, dito. Sa left side siya ng bar tape. Para tago siya. Seamless. Yan.
Ang recommended talaga na pagbalot ng bar tape mula dito sa end, doon ang starting. Tapos dito nilalagyan ng tape. Minsan ang mga bar tape may kasamang tape na included. Ito wala siyang kasama. So electrical ang ginamit natin. And sa Pixie naman gusto tago, kumbaga clean look, simple at malinis. Kada balot, nipit ko para mabanat siya. Pero dandan, baka pumangit naman. Dito na sa right side para tago siya. Nahabaan ko siya ng onte para may wrap siya around ng tube para magandang kapit niya. Hindi dudulas yung bar tape. Nakita nyo. Wala siyang adhesive, double adhesive tape. Okay, lalapag natin siya para sa saddle niya. Pag level ako ng saddle, nakalapag sa flat surface yung gulong natin. Pantay dapat. Kung medyo nakangat to or hindi pantay, yan. Hindi nyo maano yung level niya. Dapat yung middle na tong stem, naka-align sa middle ng tire line. Tapos unang higpit, bottom bolt, para hindi umalog. Pag inunan nyo ibabaw, aalog yan. Aalog yung headset nyo. Walang alog. Tapos kaabitan natin siya ng free pedal strap. Self pedal strap, sponsored by Self. Thank you, shout out Self. Self family. Thank you sa pa-free nyo na pedal strap. Kakabit natin dito sa ating SNM 100 V2 build. Pogi, bagay Umagay sa ating build. Okay. Yun, walang alog. So maganda ang build natin. Pogi. Tsunami. So yun mga kuys, natapos na natin build. Sa mga gusto mong pa-build, pasya lang kayo sa Golden Cycler Enterprise or PM lang kayo sa aming Facebook page, Golden Cycler Enterprise, na Facebook account, meron din. So, inquire lang kayo. Kung magustuhan niyo yung price, build natin yan. So, thank you mga kuys. I'll be the best above all the rest, put me to the test, expect nothing less, you check as I'm chess, what's happening next, He got the venom, a tangible weapon, no coming in second, this life is a lesson, he got a new engine from pain, that's a blessing, new focus, no guessing, just bold and obsession, all in his possession, you got their attention, I'll leave an impression and take a redemption, just kill no discretion, your mind is a weapon, 11-11, it's time for progression, Could try to play you, but you're never gonna beat me, look the other way, what I'm doing ain't easy, bloody hands stained from the people who deceive me, muddy hands break through the chains, go free me, people like sheep move feet, hurt it easy, you don't wanna be fast asleep when they scheming, better stand tall, ready for a fight, believe me, when they try the chains, you can say no, free me. So, na-deliver na natin ang SNM 100 V2 build para kay Sir Renz Mark. Sir Renz Mark, ano masabi mo sa build natin? Goods. Goods High quality. Yun. High quality and
Good spikes. Nice. So, sasakyan mo na ito mamaya. Opo. Kahit mainit. Ayan po. Sige, sige. Thank you ha. Sige po. Thank you. Sige po. Ride safe.